Kamusta? Ako si Jessa, at sa araw na ito, magkasama nating sisimulan ang isang kwento na nagmula sa aking mga karanasan. Siguro, hindi lahat ng tao ay may pagkakataong ibahagi ang kanilang mga pinagmulan, mga tagumpay, at mga pagkatalo. Pero, sa kwentong ito, nais kong ipakita kung paano ko naharap ang mga pagsubok at kung paano ako natutong bumangon. Sana sa bawat bahagi ng kwento ko, maramdaman nyo na hindi tayo nag-iisa sa ating mga laban. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Pero ngayong pinipilit kong ilabas ang lahat ng nasa puso ko. Nanginginig ang kamay ko. Parang bawat salita, may bigat, may init, may hiya. Pero ito na ang panahon. Ang buhay ko ay simple noon. May asawa akong si Marco. Mabait, responsable, at tahimik lang. Marami ang naiinggit sa relasyon namin, lalo na't maayos siyang magtrabaho sa construction sa ibang bansa. Halos 5 taon na siyang pabalik-balik ng abroad, kaya't sa bahay, ako lang ang natitirang babae. Ako at si Rodel, ang kapatid niyang bunso. Ang bayaw kong tila'y masyadong komportable sa bahay namin. Sa una, akala ko'y normal lang ang lahat. Wala akong nakita, kundi kapatid siya ng asawa ko. Palabiro, maharot. Pero hindi ko inakalang may mga titig pala siyang masyadong matagal. Mga tingin na parang hinuhubaran ako sa bawat sulyap. Minsan, naliligo ako at may kumatok sa pintuan ng banyo. Akala ko si Marco. Nagulat ako nang si Rodel pala. Naka-boxers lang, bagong gising, at may hawak na towel. Ate, ako na ba sunod? Sabay ngiti ng pilyo. Tumangulang ako. Pero mula noon, iba na ang naging pakiramdam ko. May gumapang, nainit sa dibdib ko. Tuwing umuuwi ako galing palengke, lagi siyang nandyan para buhatin ang mga pinamili ko. Minsan, napadulas ang kamay niya sa balakang ko. Hindi ko alam kung aksidente, pero hindi ko rin siya kinumpronta. Kasi, sa totoo lang, hindi ako nainis. May kung anong kuryente akong naramdaman. Isang gabi, habang ako'y nanonood ng TV, lumapit. Siya. Umupo siya sa tabi ko, masyadong malapit. Naamoy ko ang pabango niya, masyado siyang malinis, masyadong amoy lalaki. Ate, hindi ka ba nalulungkot? Tanong niya. Wala si kuya. Wala kang kayakap. Hindi ko alam kung bakit hindi ako nakasagot. Nakatitig lang ako sa kanya, sa labi niya, sa dibdib niyang medyo basa pa ng pawis. Hinawakan niya ang kamay ko, mainit. Matigas ang pagkakahawak. Hindi ako nakapalag. Tayong dalawa lang dito. Sino pa makakaalam? Bulong niya habang dahan-dahang lumalapit ang mukha niya sa leeg ko. Ang puso ko parang may tambol sa dibdib. Alam kong mali. Pero mas nangingibabaw ang init na matagal ko nang kinikimkim. Matagal ko nang hindi naramdaman yung ganitong atensyon. Yung ganitong kagustuhan. Hindi ko na maalala kung paano nangyari. Pero nang idampin niya ang labi niya sa balat ko, parang binura ang lahat ng prinsipyo ko. Ang mga halik niya, marahas pero marunong. Mainit pero may lambing. Naramdaman ko ang dila niya sa tenga ko, sa leeg, sa dibdib. At ako, Jessa, ay hindi tumutol. Pumayag ako. Sa gabing iyon, hindi na ako asawa ni Marco. Ako'y naging babae sa ilalim ng mga palad ng sariling bayaw. At mula noon, naging sikreto namin iyon. Tuwing gabi, tuwing tulog na ang anak ko, tuwing may katahimikan sa bahay, si Rodel ay bumubulong sa pintuan ko. Ate, at ako. Ako'y nagbubukas. Dito nagsimula ang kwento ko. Isang lihim na hanggang ngayon. Hindi ko alam kung kasalanan lang. Hindi ko na mabura sa isipan ko ang gabing yon. Ang unang gabi, natuluyan kong pinakawalan ang sarili ko. Alam kong mali. Alam kong sa mata ng Diyos at ng tao,
kasalanan ang lahat. Pero sa pagitan ng mga halik, sa bawat haplos ng palad niyang may init at panggigigil, wala akong ibang naramdaman kundi totoo. Gabi noon, malamig ang hangin at maambon sa labas. Naka-oversized shirt lang ako na lagpas tuhod. Wala akong suot na kahit ano sa ilalim dahil sanay akong ganun sa pagtulog. Tahimik ang bahay at habang nanonood ako ng isang lumang pelikula sa sala, dumaan si Rodel galing banyo. Nakahubad ang pang-itaas at tuwalya lang ang nakabalot sa baywang niya. Napatingin ako sa katawan niyang pawisan pa mula sa shower. Kita ko ang mga patak ng tubig sa dibdib niya, pababa sa tiyan, at kung paano gumagalaw ang muscles niya habang naglalakad. Hindi ko inakalang ganun pala siya ka. Bukas, umupo siya sa tabi ko. Hindi kami agad nagsalita. Tanging tunog lang ng TV ang maririnig, pero ramdam ko ang tensyon. Yung parang may hangin sa pagitan namin na mainit at magaan. Nakatingin siya sa screen, pero alam kong sinisilip niya ako sa gilid ng mata. Ate, okay ka lang? Bulong niya. Tumango lang ako. Giniginaw ka ba? Tanong niya ulit. Medyo, sabi ko, kahit hindi naman talaga. At doon, marahan niyang ipinatong ang braso niya sa balikat ko. Mainit ang balat niya, at sa pagdikit ng balat namin, parang nagliyab ang loob ng dibdib ko. Hinawakan niya ang kamay ko. Pinisil. Tapos dahan-dahang pinaglaruan ang mga daliri ko. Napakagat ako sa labi. Sinusubukang huwag ipahalata ang panginginig ko. Pero hindi na ako nakaligtas nang bigla niyang halikan ang balikat ko. Mainit ang labi niya at bawat dampi sa balat ko ay parang sinisindihan ang buong katawan ko. Kung ayaw mo, sabihin mo lang, bulong niya habang ang mga halik niya ay gumapang pataas, sa leeg, sa pisngi, sa gilid ng tenga ko. Pero wala akong nasabi. Hindi dahil takot ako, kundi dahil gusto ko. Lumuhod siya sa harap ko at hinawakan ang magkabilang hita ko. Naramdaman kong nanginginig ako, pero hindi sa takot, sa pananabik. Dahan-dahan niyang hinawi ang laylayan ng suot ko. Walang pagmamadali, parang tinatandaan niya bawat detalye ng katawan ko. Hinawakan niya ang baywang ko, hinalikan ang tiyan ko pababa, at sa bawat sandali, parang nawawala ako sa mundo. Nakapikit ako, nakakapit sa balikat niya, at hinayaan ko na lang ang sarili kong tangayin ng init. Ang bango mo, ate. Hindi ko na kaya pigilan. Bulong niya habang ang dila niya ay gumuhit sa balat ko na matagal nang nauuhaw sa haplos. At sa gabing yun sa mismong sala ng bahay ko, tinikman ako ni Rodel. Dahan-dahan, buong pagnanasa. Parang gusto niyang kabisaduhin bawat bahagi ng pagkababae ko. Hindi ko na naisip si Marco. Hindi ko na naisip ang kasalanan. Ang iniisip ko lang ay ang init ng mga labi ni Rodel at ang matagal ng pangungulila ko. Hindi kami nag-usap pagkatapos. Tahimik siyang umalis. Iniwan akong nakaidlip sa sofa na parang nakalutang sa ulap. Pero alam ko sa puso ko, hindi pa iyon ang huli at tama nga ako. Dahil simula ng gabing iyon, hinanap-hanap ko na ang mga haplos niya. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong asahan matapos ang gabing yon. Akala ko aalis lang si Rodel na parang walang nangyari. Pero iba ang naging kilos niya kinabukasan. Parang may bago sa mga mata niya. Mas malalim, mas mapusok, mas may pag-aangkin. Pagkaalis ni Marco papuntang site, bumaba ako sa kusina para magluto ng almusal. Doon ko siya nadatnan. Nakasando lang siya at boxers, parang wala lang. Pero yung mga mata niya, diretsong nakatingin sa akin habang hinihiwa ko yung kamatis. Lumapit siya sa likod ko. Walang sabi-sabi, inabot ang baywang ko at humawak ng mahigpit. Hindi ako gumalaw, hindi ako nagsalita. Pero ramdam kong bumilis ang tibok ng puso ko.
Jessa? Bulong niya, dumikit ang labi niya sa batok ko. Hindi ko na mapigilan to. Rodel. Tama na. Mahinang sagot ko, pero mahina lang yun. Hindi utos, kundi pakiusap na hindi ko rin alam kung totoo. Hinawakan niya ang pisngi ko. Pinaharap niya ako sa kanya. Doon ko nakita sa mga mata niya ang epekto ng nangyari sa amin. Hindi na siya katulad ng dati. Hindi na lang siya bayaw. May alam na siyang lihim tungkol sa akin at gusto pa niya ng kasunod. Huwag ka nang matakot, sabi niya. Hindi ko to lalaruin, Jessa. Matagal ko na tong gustong mangyari. Paano si Marco? Tanong ko, halos pabulong. Wala siya, dito. Tayo lang. At doon ko na-realize, hindi siya nagsisisi. Wala ni katiting na takot sa mukha niya. Hindi man niya direktang sabihin, pero malinaw. Gusto niyang maulit ang nangyari. Hindi ako agad nakasagot. Umakyat ako sa kwarto at nagsarado ng pinto. Humiga ako sa kama, tinakpan ang mukha ko ng unan. Gulo ang isip ko, pero ang mas nakakagulo, hindi ko siya matanggal sa isip ko. Kinagabihan, habang naglalaba ako sa labas, bigla siyang sumulpot. Tahimik siyang lumapit sa likod ko. Hindi na ako lumingon. Naramdaman ko na lang ang kamay niya sa balikat ko. Dahan-dahang bumababa sa tagiliran ko hanggang sa baywang. Akala ko ba tapos na to? Mahinang sabi ko. Ikaw lang ang makakapagsabi kong tapos na. Bulong niya habang dumikit ang katawan niya sa likod ko. Ramdam ko ang init niya, ang tibok ng puso niya na tila sabay sa akin. Pinikit ko ang mga mata ko. Sa gitna ng dilim, sa likod ng bahay, doon niya muling inangkin ang katahimikan ko. Sa bawat halik niya, sa bawat ungol kong pilit kong sinasakal, unti-unti akong nalulunod. Hindi ko siya tinulak, hindi ako tumakbo, hinayaan kong maramdaman ko ulit yung init. Yung damdaming matagal nang nakatago sa ilalim ng pagiging asawa at ina. Pagkatapos, tahimik ulit. Walang salita. Pero malinaw ang reaksyon niya. Hindi siya titigil. At ako, hindi ko na rin alam kung kaya ko pa siyang pigilan. Sa pagitan ng pagkakasala at pananabik, para kaming dalawang apoy, pagkalipas ng ilang araw, nagsimula nang mag-iba ang ikot ng mundo ko. Hindi lang dahil sa paulit-ulit naming pagkikita ni Rodel sa dilim, kundi dahil unti-unti nang nadarama ng puso ko ang bigat ng ginagawa namin. Sa bawat haplos niya, sa bawat gabi ng pagnanasa, parang may parte sa akin na unti-unting nawawala. Walang araw na hindi ako kinakabahan. Kapag naririnig ko ang gate na bumubukas, agad kong iniisip kung si Marco na ba yun. Paano kung dumating siya nang wala sa oras? Paano kung nahuli niya kami ni Rodel sa gitna ng kasalanan? Pero kahit may takot, hindi ko magawang tumigil. Sa tuwing dumarating ang gabi, kapag tahimik na ang buong bahay at ang tanging tunog lang ay ang paghinga namin sa dilim, hinahanap ko pa rin ang mga kamay ni Rodel. Hindi na ako kailangang yayain. Minsan ako pa ang nauunang lumapit, lalapit sa kanya sa may kusina, kunwari maghuhugas ng pinggan. Pero ang totoo'y naghihintay ng sulyap, ng haplos, ng senyas na gusto niya rin. At dumating na ang kabayaran. Nagsimula nang umiwas si Marco. Hindi ko alam kung may nararamdaman na siya o sadyang pagod lang siya sa trabaho. Pero yung dating lambing niya, wala na. Hindi na siya humihingi ng halik pag-alis. Hindi na siya tumatawag ng madalas. Isang gabi, nadatnan ko siyang tahimik na nakaupo sa sala. Walang TV, walang cellphone. Nakatitig lang siya sa sahig. Nang tanungin ko kung may problema, simpleng wala lang ang sagot niya. Pero ramdam ko, may bigat sa pagitan namin na dati hindi ko naramdaman. Lalo akong kinabahan.
Kinaumagahan, nagpunta si Rodel sa kwarto ko. Hindi siya nagtanong kung okay lang ako. Hindi na niya kailangang itanong. Dumiretso siya sa kama ko. Hinatak ako pababa sa kanya. Tahimik lang kami pareho habang sinasariwa ang init ng isa't isa. Pero sa likod ng mga halik niya, may nararamdaman akong kakaiba. Parang mas agresibo, mas sabik, mas mapusok. Hindi ka na ba natatakot? Tanong niya habang hinihimas ang balikat ko. Mainit pa rin ang hininga niya sa tenga ko. Natatakot ako araw-araw. Sagot ko habang nakayakap sa kanya. Pero mas natatakot akong hanapin ka at hindi ka na andyan. Tumahimik siya, hinigpitan lang ang yakap. Sa katahimikan naming dalawa, doon ko naisip. Hindi lang katawan ang nabibigay ko sa kanya. Pati emosyon, pati damdamin. At sa bawat pagbibigay ko, lalo akong nalulugmok. Hindi lang katawan ko ang sinisingil. Unti-unti na ring nauubos ang tiwala sa sarili ko. Lumulubog ako sa kasalanan at kahit pilitin kong umahon, may bahagi sa akin na ayaw nang bumitaw. Sa bawat gabi ng katahimikan, may kapalit. Sa bawat lihim naming pagniniig, may kasunod na kirot. Hindi sa balat, kundi sa konsensya. At sa bawat pagkikita namin ni Rodel, habang lalong tumitindi ang init sa pagitan namin, lalong lumalalim ang sugat na pilit kong tinatakpan. Bumibigat na ang gabi sa bawat pagdampi ng kanyang palad sa balat ko. Dati, ang bawat halik niya ay parang pagtakas. Ngayon, ito'y paalala ng lalim ng aking pagkakalubog. Hindi ko na mabilang kung ilang beses ko siyang pinapasok sa kwarto naming mag-asawa. Sa mismong kama kung saan dati ay himbing kaming magkayakap ni Marco, ngayon ay tahanan na ng aming mga kasalanan. Sa bawat pagdikit ng balat, sa bawat ungol ng kaligayahang lihim, napapalitan ng tunog ng konsensyang paulit-ulit na sumisigaw sa utak ko. Pagkatapos ng isang gabi na mas madiin ang bawat haplos ni Rodel, humiga ako sa tabi niya, tulala. Habang hinahaplos pa rin niya ang baywang ko, tahimik siya, pero ramdam kong kampante. Ako? Hindi ko alam. Para akong sinakal ng sarili kong damdamin. Parang gusto kong humiyaw, pero ang lumalabas lang ay malalim na buntong hininga. Bakit ka tahimik? Tanong niya, nakatingin sa akin. Naubos, na yata ako, sagot ko. Napapikit ako. Sa totoo lang, hindi lang katawan ko ang nauubos. Damdamin ko, unti-unti ring nawawala. Sa bawat sandaling siya ang kayakap ko, lalo kung hindi nakikilala ang sarili ko. Sino na ba ako ngayon? Ang dating tahimik na si Jessa, yung tipong hindi sumasagot kapag pinapagalitan, ngayon ay babae ng marunong magtago, babae ng nakikipagtalik hindi sa asawa, kundi sa bayaw. At ang pinakamasakit, sa ilang pagkakataon, hinahanap ko pa siya. Tinatanggap ko siyang parang droga na hindi ko kayang tigilan. Kahit alam kong unti-unti na akong sinisira. Isang araw, habang nagluluto ako ng tanghalian, napansin kong nakatulala si Marco sa lamesa. Ang cellphone niya, hawak pero hindi gumagalaw. Nakatitig lang sa isang litrato naming dalawa. Yung larawan namin noong bagong kasal pa lang, puno pa ng ngiti at pag-asang magtatagal kami. Bigla akong napaiyak. Tahimik, pero malalim. Sa dami ng ginawa ko, hindi ko na alam kung karapat-dapat pa ba akong mahalin. Hindi ko na alam kung para saan pa ako lumalaban. Kung mahal pa ba ako ni Marco. Kung kaya pa naming bumalik sa dati. Tuwing gabi, kahit mahimbing, na ang tulog ni Rodel sa tabi ko, nakatalikod ako, gising. Gulong-gulo ang isip. Sa init ng mga gabi namin, nagyayelo ang puso ko. Sa bawat ulos, may tinik na kumakaskas sa loob ko. At sa bawat pagsasama naming lihim, isang bahagi ng pagkatao ko ang namamatay. Hindi ko alam kung mapapatawad ko pa ang sarili ko. Pero ang sigurado, nagsimula na akong magtanong,
Tama pa ba to? Worth it ba to? O ako lang ang nilulunod ng isang damdaming hindi dapat binuhay? Akala ko noon, ako lang ang may tinatagong kasalanan. Ako lang ang marupok. Ako lang ang gumawa ng bagay na hindi ko na mababawi. Pero isang hapon, habang nag-aayos ako ng cabinet sa kwarto namin ni Marco, natagpuan ko ang isang bagay na nagbukas ng panibagong sugat, isang sulat. Hindi ito liham ng trabaho o bank statement. Isa itong love letter. At hindi galing sa akin. Nanginig ang mga kamay ko habang binabasa ko ang mga linyang puno ng pangungulila at pangakong babalikan siya. Mahal, tatapusin ko lang ang project dito sa Malaysia at pag-uwi ko, gusto ko nang ayusin ang lahat. Tayo na talaga. Wala nang paligoy. May nakapirma sa ilalim. Hindi ko siya kilala. Tila nawala ang bigat ng lahat ng ginawa ko sa loob ng ilang segundo. Napalitan ito ng pagkagulat, pagkadismaya, at mas matinding sakit. Habang binabasa ko yung sulat paulit-ulit, para bang may pumutok na bubble sa loob ng puso ko. Akala ko ako lang ang traidor, pero hindi pala. Pagbalik ni Rodel kinagabihan, tahimik ako. Hindi ko siya pinansin, kahit pa dumampi ang kamay niya sa balikat ko. Habang naghuhugas ako ng pinggan, umupo siya sa gilid ng lamesa, gaya ng nakasanayan, saka bumulong. "Namiss mo ba ako?" Hindi ako tumugon. Lumapit siya sa likuran ko, dinikit ang katawan niya sa akin. "Parang may bumabagabag sa'yo, Jessa." Bulong niya, sabay halik sa batok ko. Nag-init ang balat ko, pero hindi sa kilig, kundi sa galit na pilit kong nilulunok. Hinayaan ko pa rin siyang magpatuloy. Hinayaan ko ang kamay niyang gumapang sa baywang ko. Ang mga labi niyang bumalot sa leeg ko, ang mga daliring marunong magpaungol sa akin. Pero habang ginagalaw niya ako, hindi ko maiwasang isipin. Ako na pala ang kinabit ng lalaking may asawa, sa isang lalaking may kabit din. Sa pagitan ng bawat daing at buntong hininga, naiiyak ako. Hinahanap ko ang sagot sa bawat haplos. Gusto ko siyang itulak, gusto kong tumakbo. Pero sa halip, humigpit pa ang kapit ko sa kanya. Parang gusto kong lunurin ang sarili ko sa kasalanan para malimutan ang pagkakamaling. Hindi lang pala ako ang may dala. Pagkatapos naming magsanib, nahiga ako sa kama na hindi siya tinitingnan. Gusto ko siyang tanungin. Kung alam ba niyang may ibang babae si Marco. Kung alam ba niya na pareho lang pala kaming ginagamit sa mga laro ng mga lalaking dapat ay nagmamahal sa amin. Pero natigilan ako sa sagot na baka marinig ko. Dahil paano kung matagal na pala niyang alam? Paano kung kaya siya lumapit sa akin ay dahil alam niyang pareho lang kami ng ginagalawan? At kung ganon, sino talaga ang unang nagkasala? Siya ba? Si Marco? O ako na pumayag sa init dahil sa lamig ng katotohanan? Sa gabing iyon, hindi lang, katawan ko ang nalantad. Buong pagkatao ko, pinunit sa harap ng mga lihim na hindi ko alam kung kakayanin ko pang harap simula nang mabasa ko ang sulat na iyon. Hindi na naging pareho ang lahat. Parang may bumara sa pagitan naming ni Rodel. Isang pader na hindi man nakikita, pero ramdam ko sa bawat pagtitig, sa bawat halik, sa bawat paghinga namin na magkasama. Pero kahit puno ako ng tanong at sakit, bumabalik pa rin ako sa kanya. Sa init ng mga bisig niya, sa haplos na tila sinasakal ako't binubuo ng sabay. Hindi ko na alam kung anong mali at tama. Ang malinaw lang sa akin, kapag magkasama kami, nakakalimot, ako magabi na nang dumating si Rodel, pawisan, pagod. Pero nang makita niya ako sa kusina, nakasando lang at shorts na halos hindi na shorts sa ikli, alam kong may mas matimbang pa sa pagod niya. Tahimik siyang lumapit. Dahan-dahang hinawakan ng bewang ko habang nag-aayos ako ng hapunan. Mainit ang palad niya. Ramdam ko agad yung kakaibang tensyon.
Hindi yung tensyon ng bagong relasyon, kundi yung tensyon na puno ng damdamin, ng pagkasabik, ng pag-aalinlangan. Inikot niya ako paharap sa kanya, saka bumulong sa labi ko. Pagod? Ako, pero ikaw ang gusto kong pahingahan. Wala na akong nasabi. Hinayaan ko siyang dalhin ako sa kama. Hindi kami nagmadali. Bawat galaw, dahan-dahan pero malalim. Parang sinasariwa namin ang bawat segundo, bawat dampi ng balat sa balat, bawat halik sa balat na may kasamang tanong. Tayo ba talaga ang para sa isa't isa? Niyakap niya ako habang nakapatong siya sa akin. Ang mga mata niya nakatitig sa akin, parang may gustong sabihin. Parang may laman ang bawat paghinga niya sa leeg ko. Parang may ibig sabihin ang bawat ungol, bawat pagkislot, bawat pag-ipit ng kamay niya sa mga daliri ko habang sinasalubong ko ang bawat ulos niya. Nasa pagitan kami ng kasalanan at katotohanan. Pero sa gabing yon, pinili pa rin naming maging totoo. Kahit sandali lang, kahit sa ilalim lang ng mga kumot at pagnanasa. Matapos ang lahat, pareho kaming humihingal, magkadikit ang katawan, pawisan, hubad. Pero hindi sigurado kung anong meron kami bukas. Tahimik ako, nakatingin sa kisame. Siya naman, nakapikit pero nakayakap pa rin sa akin. Doon ko naramdaman ang tanong na hindi na kailangang itanong. Ako ba ang pipiliin mo kapag dumating ang oras ng pagpili? At kung hindi, ako ang pipiliin mo. Handa ba akong masaktan ulit, Rodel? O mas masakit bang hindi mo kailanman ako pinili ng buo? Alam kong mali, pero pinili ko pa ring bumalik. Sa huling pagkakataon, sa huling gabi, gusto kong damhin si Rodel ng buong buo, kahit alam kong hindi na ako ang pipiliin niya sa dulo. Tahimik ang buong bahay nang dumating ako. Ilaw lang sa lampshade ang bukas sa kwarto niya. Nakaupo siya sa kama, walang suot kundi boxer shorts, at hawak ang isang baso ng alak. Tumingin siya sa akin ng matagal, parang sinusukat kung bakit ako nandoon. Pero hindi na kailangang magsalita. Lumapit ako sa kanya, dahan-dahang inalis ang suot kong manipis na damit. Hindi para akitin siya, kundi para ipaalam na ako ito, hubad sa harap niya, handang mahalin, kahit hindi piliin. Lumapit siya, parang gutom, parang matagal na kinikimkim ang lahat ng hindi niya masabi. Mainit ang labi niya sa leeg ko, mabigat ang bawat haplos niya sa balat ko. Hindi ito lambing. Isa itong pamamaalam na may halong pagnanasa. Bawat dampi, bawat pagpisil, bawat ungol na pinipigilan. Lahat yon, parang huling beses na lang naming mararanasan. Hinila niya ako sa kama. Pinadapa, hinalikan ang likod ko habang gumagapang ang palad niya pababa. Napapikit ako. Napakapit sa bedsheet habang pinupuno niya ng init ang katawan ko. Ramdam ko yung bawat galaw niya, maalab, madiin, pero may halong lungkot. Parang sinasabi ng katawan niyang ayaw niya akong pakawalan, pero kailangang gawin. Umangat, siya tinitigan ako habang magkayakap kami. Hindi ko alam kung anong tama, pero ito ang totoo. Bulong niya sa tenga ko. Sa gabing yon, sinabayan ko ang bawat ulos niya ng luha. Hindi niya napansin, o baka alam niya, pero piniling huwag pansinin. Pagkatapos, nakahiga kami ng magkatalikod. Wala nang salita, wala nang pangakong bukas, wala nang tanong kung tayo pa ba. Nagbihis ako habang tulog siya. Tahimik kong sinara ang pinto. Lumabas ako sa buhay niyang parang multo, wala sa tamang oras, pero iniwan ng alaala. At yun na ang huling gabi naming dalawa. Huling gabi ng init, huling gabi ng paglalambing, huling gabi ng kasalanan. Pero yun din ang gabi ng pinakatotoo naming naramdaman. Ngayon, kapag naalala ko ang gabing yon,
hindi ko na alam kung dapat ba akong Ang lahat ng mga nangyari sa amin ni Rodel ay tumatak na sa aking isipan. Minsan, iniisip ko kung ang lahat ng iyon ay isang pagkakamali o isang pagkakataon na nagbigay ng kakaibang aral sa aking buhay. Siguro, hindi ko na matutuklasan ang tamang sagot, ngunit ang alam ko lang ay ang lahat ng nangyari ay nagbigay ng kalinawan sa akin. Habang tumatagal, natutunan kong tanggapin na hindi lahat ng relasyon ay para magtagal. May mga bagay na dumarating sa ating buhay, hindi upang manatili, kundi upang magbigay ng mga mahahalagang leksyon. Ibinukas sa akin ni Rodel ang mundo ng mga bagay na hindi ko pa kayang intindihin. Pero sa huli, natutunan ko na rin na ang tunay na pagmamahal ay hindi palaging makakamtan. Minsan, ang pag-ibig ay isang serye ng mga hakbang patungo sa pagpapatawad, hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa sarili. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap para sa akin, ngunit natutunan ko ng hayaan ang mga alaala na maging bahagi ng aking paglalakbay, bawat pagkatalo, bawat kaligayahan, at bawat aral na natutunan ko mula sa mga karanasan ay bahagi ng proseso ng paglago ko bilang isang tao. At sa bawat hakbang na iyon, natutunan kong magpatawad. Hindi lang kay Rodel, kundi pati na rin sa sarili ko. Hindi ko na inisip kung may pagkakataon pang babalik kami sa isa't isa. Ang pinakamahalaga ay ang natutunan ko mula sa kanya. Ang matutong pahalagahan ang sarili, ang matutong magbigay, at higit sa lahat, ang matutong mag-move on. Hindi ko na siya hinanap. Hindi ko na kailangan. Ang pag-ibig na ipinakita ko sa kanya ay sapat na. Nalaman ko na sa huli ang pagmamahal na tunay ay hindi nangangailangan ng pagkakaroon o pagiging magkasama. Minsan, ang pinakamahalagang hakbang ay ang matutong pakawalan. Habang ako'y lumalakad papalayo mula sa nakaraan, may ngiti sa aking labi at lakas sa aking puso. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap, pero handa na akong tanggapin ito. Ang mga sakit, ang mga alaala, at ang mga hakbang patungo sa pagpapatawad ay nagbigay sa akin ng lakas. Siguro, ito na ang tamang oras para magsimula ng bagong kabanata sa aking buhay. Isang buhay na puno ng pag-asa, pagpapatawad, at pagmamahal sa sarili. Nagmumuni-muni ako habang nakatanaw sa malalayong tanawin. Ang mga alaala ng mga nakaraang nangyari ay nagiging bahagi ng isang kwento na natutunan kong yakapin. Hindi ko alam kung anong susunod na kabanata ng aking buhay, ngunit natutunan kong tanggapin ang lahat ng aspeto nito. Lahat ng naramdaman ko, lahat ng pinagdaanan ko, lahat ito ay nagdala sa akin sa puntong ito ng aking buhay, kung saan natutunan kong magpatawad, magbago, at magpatuloy. Ang mga aral na natutunan ko mula sa relasyon namin ni Rodel ay patuloy na nagsilbing gabay sa aking mga desisyon. Minsan, ang mga bagay na masakit sa simula ay may layunin na hindi natin agad nauunawaan, pero sa bawat araw, natutunan kong tanggapin ang aking mga pagkatalo at tagumpay. At nakita ko kung paano ko nahubog ang sarili ko mula sa mga karanasang iyon. At sa mga gabing puno ng katahimikan, natutunan kong yakapin ang aking sarili ng walang alinlangan. Hindi ko na kailangang umasa sa iba upang matutunan kung paano mahalin ang aking sarili. Ang pagmamahal na naiparamdam ko sa kanya ay hindi nawawala, tulad ng pagmamahal ko sa sarili ko. Ito ang pinakamahalaga. Ang matutong magbigay at magpatawad, hindi lang sa iba, kundi sa aking sarili. Ang kwentong ito ay hindi katapusan. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap para sa akin, ngunit natutunan kong huwag matakot magpatuloy. Ang bawat hakbang ay nagsisilbing patunay na ako ay nabuhay, natuto, at natutong magpatawad. Ang kwento ko ay hindi natatapos sa mga pagkatalo. Sa halip, nagsimula ito sa isang bagong simula.
na puno ng pag-asa at pagmamahal. At sa bawat umagang sumisikat, nagsimula akong mangarap muli, ng buo, ng walang takot. Mga kasirin, salamat sa pagsama sa akin sa isang kwento ng pagmumuni at pagninilay. Minsan, ang mga kwento ng buhay ay hindi laging madali, pero sa bawat hakbang natin, may mga aral tayong natutunan. Huwag kalimutan, sa kabila ng lahat, ang mahalaga ay ang matutong magpatawad at magpatuloy. Hanggang sa muli maging bukas sa pag-ibig at sa mga bagong simula